Ngayon, titingnan natin ang isang posibleng senaryo ng mga kaganapan sa katapusan ng panahon. Ito ay isang posibleng senaryo lamang batay sa kasulatan. Hindi ko sinasabi na ito ang tiyak na mangyayari. Sinasabi ko lamang na, mula sa isang biblical na pananaw, ito ay isang napaka-posibleng senaryo kung paano magaganap ang Kristiyanong eskatolohiya. Upang simulan ang sermon na ito, kailangang bumalik tayo sa isa sa pinakamahalagang eskatolohical na teksto sa kasulatan, ang Mateo Kabanata 24, na kilala bilang ang Olivet Discourse. Tinawag itong Olivet Discourse sapagkat ipinang-aral ni Jesus ang sermong ito sa bundok ng mga Olibo, isang lugar na natatanaw ang Jerusalem. Sa pagsusuri natin ng Mateo Kabanata 24, tinatalakay natin ang isang sipi na may malalim na kaugnayan sa ating kasalukuyang panahon. Ang kabanatang ito ay nagsisilbing isang mahalagang pundasyon sa eskatolohiya, nagbibigay ng mga pananaw tungkol sa kapanahonang ating ginagalawan at ang panahon ng huling mga araw bago ang pagbabalik ni Kristo. Alam nating nabubuhay tayo sa mga huling araw, at maikli na lamang ang panahon bago matupad ang mga kaganapan sa aklat ng pahayag. Sa siping ito, si Jesus, ang ating Panginoon at tagapagligtas, ay nagbigay ng isang detalyadong pahayag tungkol sa mga pangyayari at palatandaan na magaganap sa katapusan ng panahon. Ang mga turo ni Jesus sa kabanatang ito ay hindi lamang propetiko. Ang mga ito ay puno rin ng babala at aral. Nagbigay si Jesus ng babala sa isang paraan na walang ibang manunulat sa Biblia ang gumawa. Habang ipinapangaral ko ang mensaheng ito, nais kong pagtuunan ninyo ng pansin ang mga salita ni Kristo. Ituring ninyong napakahalaga ang babalang ito mula kay Kristo, sapagkat maaaring ito ang magligtas sa inyo mula sa pandaraya at sa walang hanggang kaparusahan sa lawa ng apoy. Sa Mateo Kabanata 24, binigyang diin ni Jesus ang laganap na panlilinlang. Sapagkat ang mga huling araw ay magiging panahon ng pandaraya, isang pandaraya na hindi pa kailanman nakita ng mundo. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng bukod ang kanyang mga alagad na nagsasabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan?" At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninyo man. Sapagkat marami ang paririto sa aking pangalan, na magsasabing, 'Ako ang Kristo,' at marami silang ililigaw." Ang layunin ng sermon na ito ay pagtuunan ng pansin ang ikalimang talata ng kabanatang ito, na nagsasaad sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 5, sapagkat marami ang paririto sa aking pangalan, na magsasabing, "Ako ang Kristo," at marami silang ililigaw. Upang mas maunawaan ang Mateo Kabanata 24, talata 5 sa orihinal nitong wika, na Griego, kailangang suriin natin ang tiyak na pariralang ginamit para sa "Ako ang Kristo." Ang pangunahing pariralang ito, "Ako ang Kristo," ay binibigkas bilang ego eimi ho Christos. Ang salitang Christos ay nagmula sa pandiwang Griego na nangangahulugang pauiran o pauiran ng langis, anoint. Sa tradisyong Hudyo, ang pagpapahid ng langis ay isang tanda ng pagiging itinangi ng Diyos para sa isang espesyal na layunin, gaya ng pagiging hari, pari, o propeta. Kaya naman, ang Kristos ay nauunawaan bilang ang pinahiran o hinirang, isang titulo na, ayon sa pananaw ng mga Hudyo, ay tumutukoy sa ipinangakong tagapagligtas o Mesiyas. Sa konteksto ng Mateo Kabanata 24, talata 5, ang pariralang ego eimi ho Christos, na nangangahulugang "Ako ang Kristo," ay tumutukoy sa mga taong maling magpapanggap bilang ang hinirang na tagapagligtas na ipinahayag sa mga kasulatang Hudyo. Binalaan tayo ni Jesus na maraming darating na aangkinin ang titulong ito upang dayain ng mga tao. Dahil dito, binigyang diin niya ang pangangailangan ng kanyang mga tagasunod na magkaroon ng matalinong pagkilatis. Ngayon, gamit ang kaalamang ito bilang pundasyon, oras na upang tumungo tayo sa aklat ng pahayag at ipakilala ang ikalawang halimaw. Sa pahayag Kabanata 13, ang unang halimaw ay ang halimaw na nagmumula sa dagat, ang Antikristo. Ngunit hindi siya ang ating focus sa araw na ito. Tatalakayin natin ang pahayag Kabanata 13, mga talata 11 hanggang 14. At nakita ko ang ibang halimaw na umaahon mula sa lupa. Mayroon itong dalawang sungay na tulad ng sa isang kordero, ngunit nagsalita ito gaya ng isang dragon. Ginamit nito ang lahat ng kapangyarihan ng unang halimaw sa harapan nito, at pinilit nito ang buong mundo at ang mga naninirahan dito na sambahin ang unang halimaw na gumaling mula sa kanyang malubhang sugat. Gumawa ito ng mga dakilang tanda, anupat nagpababa ito ng apoy mula sa langit sa lupa sa paningin ng mga tao. At nilinlang nito ang mga naninirahan sa lupa sa pamamagitan ng mga tanda na ipinagkaloob sa kanya upang gawin sa harapan ng halimaw. Sinabi niya sa mga tao sa lupa na gumawa ng isang larawan ng halimaw na tinamaan ng tibak ngunit nanatiling buhay.
Posibleng ang ikalawang halimaw, na karaniwang tinutukoy bilang ang bulang propeta, ay isang individual na lilito sa pandaigdigang entablado at gagamitin ang pahayag na makikita natin sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 5, ang pagsasabing, "Ako ang Kristo." Bilang resulta, marami ang malilinlang. Pansinin ang pagpili ng mga salita, posible. Maraming scholar sa teolohiya ang naniniwala na ang bulang propeta ay maaaring isang individual na magpapanggap mismo bilang si Kristo Jesus. Ngayon, hayaan ninyo akong ilarawan ang sitwasyon sa pahayag Kabanata 13. Kung ang posibleng senaryong ito ay mangyari nga, pag-isipan ninyo kung gaano ito kakumbinsing pangyayari para sa mundo, pati na rin sa maraming tinatawag na Kristiyano. Isipin ninyo kung ang bulang propetang ito ay magpapanggap bilang si Kristo, tulad ng sinasabi sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 5, na maraming darating na magpapanggap bilang siya. Isipin kung gaano ito magiging kapanipaniwala sa mata ng buong mundo. Bukod sa kanyang pahayag, ang kapangyarihan ng pandaraya ng bulang propeta ay hindi lamang nakasalalay sa kanyang inaangking titulo kundi pati na rin sa mga kamangha-manghang tanda at himalang kanyang gagawin. Inilalarawan sa pahayag Kabanata 13 ang mga himala at tanda na isasagawa ng ikalawang halimaw, ang bulang propeta. Ang mga tandang ito ay hindi simpleng panlilinlang o salamangka. Ang mga ito ay supernatural sa kalikasan, nilikha upang bigyang katotohanan ang bulang propeta. Bukod dito, isa pang nakakapaniwalang aspeto ay ang kanyang kakayahang magsalita ng may kapangyarihan, gaya ng ipinahiwatig sa paglalarawan na siya'y nagsasalita tulad ng isang dragon. Ang kanyang mga salita ay magiging mapang-akit at kapanipaniwala, nagbibigay ng huwad na pag-asa at kapayapaan. Sa isang mundo na puno ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan, ang kanyang husay sa pananalita at ang tiwala sa kanyang tinig ay hihikayat sa marami na maniwala sa kanyang huwad na mensahe ng kaligtasan. Sa pananaw ng teolohiya, ang senaryong ito ay naglalaman ng seryosong implikasyon tungkol sa pangangailangan ng espiritual na pagkilatis sa mga huling araw. Kung ang posibleng senaryong ito ay maganap, ang mga Kristiyanong malinlang ng bulang propetang ito ay mawawala ng matibay na pundasyon. Sapagkat mismo si Kristo, sa Mateo Kapitulo 24, ay nagbabala na sa atin na sa mga huling araw ay may lilito na mga taong aangkinin ang titulong "Ako ang Kristo." Dahil dito, napakahalaga na ang mga mananampalataya ay maging matatag sa katotohanan ng kasulatan at sa mga turo ni Kristo upang hindi madaya ng ganitong panlilinlang. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng tunay na makahimalang gawa ni Kristo, na hindi lamang tungkol sa kapangyarihan kundi sa paggabay ng mga tao patungo sa pagsisisi at sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang mga himala ng bulang propeta ay haantong sa pagsamba sa Antikristo at sa pagtanggap ng tatak ng halimaw. Ngayon, bumalik tayo sa ika-24 na kabanata ng Aklat ng Mateo. Mateo Kapitulo 24 versikulo 24, sapagkat may lilito na mga bulang Kristo at mga bulang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupat kung maaari, ay maililigaw pati ang mga hinirang. Maari kayang binabalaan tayo ni Jesus tungkol sa mahalagang tauhan na lilito sa pahayag Kabanata 13. Maari kayang tinutukoy ni Jesus ang ikalawang halimaw. Maari kayang ang ikalawang halimaw na ito ay mag-aangkin na siya mismo si Kristo. Maari kayang, bilang direktang resulta ng kanyang pahayag, kahit ang mga hinirang ay malinlang at maniwala na siya si Kristo. Maari kayang ang bulang propetang ito sa pahayag 13 ay dadayain ang mundo upang maniwala na siya si Jesu Kristo. Ngayon, pag-isipan natin ang mga modernong simbahan sa ating panahon, ang mga simbahang sumusubok na makisabay at magbago ayon sa agos ng mundo. Ang mga modernong simbahang ito ay hindi na itinuturing ang banal na Biblia bilang ang huling at tanging mensahe ng Diyos. Pag-isipan natin ang mga iglesyang ito na sinusubukang baliwalain ang mahalagang papel ng Biblia sa buhay ng mga Kristiyano. Hindi ba't kung mangyari ang posibleng senaryong ito, ang mga simbahang ito ay madaling mahulog sa panlilinlang ng bulang propeta? Hindi ba't makikinig sila sa kanya at susundan siya habang ginagabayan niya ang mundo patungo sa pagsamba sa Antikristo at sa pagtanggap ng tatak ng halimaw? Mateo Kapitulo 24 versikulo 24, sapagkat may lilito na mga bulang Kristo at mga bulang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupat kung maaari, ay maililigaw pati ang mga hinirang. Napakahalaga ng babalang ito dahil ipinapakita nito kung gaano kalawak ang pandaraya na mangyayari sa mga huling araw. Juan Kapitulo 8 versikulo 44, kayo'y mula sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ay siya ninyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao mula pa noong una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, mula ito sa kanyang sariling likas, sapagkat siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan.
Bagaman ang ating paksa ngayon ay isang posibleng senaryo kung paano magaganap ang katapusan ng panahon, maaari ngang dumating ang ikalawang halimaw sa mundong ito na aangkinin siya mismo si Kristo. Hindi ko maaaring ipahayag ng may katiyakan na ganito nga ito magaganap, sapagkat may iba pang posibleng senaryo kung paano magaganap ang ikalabintatlong kabanata ng Aklat ng Pahayag. Sa makatuwid, wala akong awtoridad upang sabihin ng 100% na ganito ito mangyayari. Gayunpaman, isang bagay ang tiyak at masasabi ko ng may buong kumpiyansa, sa mga huling araw, lalo na sa panahon ng paglitaw ng unang at ikalawang halimaw, ang mundo ay daraan sa isang panahon ng pandaraya na wala pang katulad. Ito ay magiging isang panahon ng matinding panlilinlang, isang uri ng pandaraya na hindi pa natin kailanman naranasan. At habang mas maaga nating mauunawaan ito tungkol sa panahon ng Antikristo, mas mabuti. Ito ay isang panahon ng pandaraya. Isa itong panahon ng matinding panlilinlang. At bagamat hindi pa dumarating ang Antikristo mismo at ang bulang propeta noong 2023, at kahit na hindi pa sila dumating sa 2024 o sa loob ng ilang dekada pa, alam natin na ang espiritu ng Antikristo ay gumagalaw na ngayon at nililinlang ang puso ng marami. May isang bagay lamang, at isang bagay lamang, na magpoprotekta sa iyo laban sa pandaraya, ang Biblia. Ito ang dahilan kung bakit ang Biblia ang pinakamahalaga at pinakamayamang kayamanan sa mundong ito para sa isang mananampalataya. Huwag kang magtiwala sa tao. Magtiwala ka sa Biblia. Huwag kang magtiwala sa mga bansa. Magtiwala ka sa Biblia. Huwag kang magtiwala sa relihiyon. Magtiwala ka sa Biblia. Magtiwala ka sa hindi nagbabagong salita ng Diyos. Ang banal na Biblia ay may sasabihin tungkol sa lahat ng mga kaganapang magaganap sa mundong ito. Kapag dumating ang bulang propeta at ang Antikristo, at tiyak na darating sila, ang Biblia ang magpapakita ng katotohanan ng maliwanag na parang araw. Ang paglayo sa Biblia ay mag-iiwan sa iyo na madaling malinlang. Ang Biblia ay nakatataas sa lahat ng iyong karanasan, pag-iisip, at ideya. Kung may mga bagay sa mundong ito na hindi mo maunawaan, huwag kang pumunta sa isang podcast. Huwag kang manood ng kung ano-anong mga video. Pumunta ka sa Biblia. Kung ikaw ay nalilito at nawawala, pumunta ka sa Biblia. Kung ikaw ay naguguluhan tungkol sa isang tatak na kailangang tanggapin, pumunta ka sa Biblia. Kung may mga bulang propeta at bulang Kristo na nagsasabing sila si Jesu Kristo at sinusubukang iligaw ka, at ikaw ay naguguluhan, pumunta ka sa Biblia. Kung ang mga tanda at kababalaghan ay nagdudulot sa iyo ng pagkalito, pumunta ka sa Biblia. Ang banal na aklat ay ang banal na salita ng Diyos. Hindi ka nito ililigaw.